It's the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, the former Chief Justice, is sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and how active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. One follow-up, sir. So if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. Thank you, sir. Diyan sa mga sinabi na yan ni Bongbong Marcos, malinaw na ang legal na posisyon ng kanyang administrasyon noon ay walang jurisdiction ng ICC dito, hindi pwedeng isuko si Duterte, hindi pwedeng ma-implement ang ICC warrant dahil nga daw gumagana ang ating mga hukuman. Itong mga sinasabi nito ni Bongbong Marcos ay hindi lang mga ordinaryong mga salaysay o mga opinion because he is the president. Every statement that the president makes in public becomes part of public policy. At ito na sinabi niya ay nakabase ito sa batas. It is the state of law insofar as this administration is concerned. Ngayon, kung hindi ayaw sumuko ni Bato Duterte dahil ang sinusundan niya ay ang policy statement na to ng Malacanang before, should he be faulted? Ngayon, nagbago ang posisyon ng Malacanang. Iba na yung kanilang sinasabi. Actually, iba lang yung kanilang galaw. Hindi naman niya binawi at sinabi na hindi, mali pala ako nung panahon na yon. Nung tinanong si Boying Remulla tungkol dito sa dating posisyon ng Pangulo, ang sagot lang ni Boying Remulla noon, matagal na yun. Marami na ikang nangyari. Anong nangyari? Ang nangyari noon, nagbago ang takbo ng politika. Subalit ang batas ay walang tinitingnan o kinikilingan pagdating sa politika. Ang batas ay batas. Kung ang posisyon ng Malacanang noon ay sang-ayon sa batas, kaya sinasabi nilang hindi nila i-recognize ano ang nagbago sa batas para magbago ng posisyon ang ating administrasyon, ang ating Pangulo. O baka hindi batas ang nagbago, kundi yung kanila lamang interes. At dito, malinaw na malinaw sa mga taong bayan na ang nagbago lamang dito ay ang political na interes ng administrasyon. Sapagkat ang policy statement na ito ukol sa implementation ng warrant of arrest ng ICC dito sa Pilipinas ay malinaw na inilatag ng presidente. Ngayon, yung mga tumutulig sa, bakit parang hindi nyo alam kung ano yung state of law, etc. Na para bang nagmukhang tanga pa ngayon itong mga sumusuporta sa posisyon ni Bato de la Rosa na hindi niya i-recognize ang ICC warrant. Well, base dito sa statement na ito, marami pang ginawa ang Pangulo, pero isa po ito sa pinakamalinaw na video ng kanyang policy statement nito. Dito makikita nyo na ang mga tao na gustong umaresto sa kanya noon ay siya ring mga tao na nagsasabi na hindi siya pwedeng arestuhin. So, sino ngayon ang mahina ang pag-iisip? Sino ang mahina ang utak? Sino ang mahina ang kokote? Yun bang naniniwala doon sa mga previous na deklarasyon? O ito mga nagpapauto sa pabago-bagong posisyon ng ating Pangulo? Ang mahalaga po dyan, ang prinsipyo ay unchangeable, it is unshakable, it is the foundation of our rights. Kaya nga batas po yan. Ang kasabihan po dyan, the Latin principle po dyan, the legal maxim po dyan is that dura lex sed lex. The law may be hard, but it is the law. At sa sitwasyon po ni Bato de la Rosa, even the Philippine government before has taken the position na gumagana ang ating mga hukuman and therefore the ICC cannot assume jurisdiction here. Na biglang sasabihin nila, hindi na pala gumagana ang ating mga hukuman.
Kung hindi na nga gumagana ang hukuman, ay bakit nagsasampa pa kayo ng mga kaso sa kasalukuyan? Hindi pwedeng magbago-bago ang posisyon na legal ng ating Pangulo base lamang doon sa kung sino ang involved at sa mga gusto niyang kasuhan. Kailangan po magkaroon ng matibay na gabay-batayan ng bawat isa sa kung ano ang totoong estado ng batas. Kanya po kung si Bato de la Rosa ay susundan at sinusundan niya sa kasalukuyan ang posisyon ng presidente noon nung sinabi niya ito, should he be faulted? Meron ba siyang pananagutan tungkol dito? Kanya po yung mga pananakot ng DOJ na sino man daw po magkukubli kay Bato de la Rosa ay kakasuhan. Tingin ko po yan ay isang malaking kalokohan. Una, hindi naman po siya fugitive from the law insofar as Philippine jurisdiction is concerned. Wala po siyang existing na warrant of arrest dito sa Pilipinas. So why should he be considered as a fugitive from justice? Yun pong non-issuance of the warrant of the TRO, hindi po yun nangangahulugan na automatic ay wala ng judicial recourse or valid na agad yung warrant of arrest. You may implement the warrant of arrest if susundin ninyo yung protocol as provided for by law and the Rome Statute. And also, ay kung mabibigyan din ng karapatan si Bato de la Rosa ayon sa Rome Statute sa 9851 at sa extradition law ng Pilipinas. Yun lamang naman po ang sinasabi doon. Pero hindi ho puubra yung ginawa nila kay Duterte, nakikidnapin na lang at biglang dadali na lang doon sa Hague nang hindi man lang idadaan sa hukuman. Malinaw naman ang nagiging posisyon ng gobyerno sa kasalukuyan. Uulitin nila kung ano ang ginawa nila kay Pres Digong. Gagawin nila ito kay Bato de la Rosa. So this is all about for Bato de la Rosa. Sa kanyang isipan, ito ay isang state kidnapping. At yung panahon ni Duterte, nung siya dinala sa Hague, binanggit niya ito ni Mitchell Dea noon, na this is extrajudicial rendition. Pero state is sponsored. May gawa nito ay ang Estado mismo. Kanya may karapatan ang mga tao, kagaya ni Bato de la Rosa, ng self-preservation, na i-preserve ang kanyang sarili dahil alam niya magiging biktima siya ng isang karumal-dumal na krimen kagaya ng kidnapping. At tungkol dyan sa kidnapping, babalikan ko ito si Sesdrelon. Kung meron nakakaintindi ng krimen ng kidnapping, dapat siya ang mas nakakaintindi yun. Na hindi siya basta tawa ng tawa, parang tuwan-tuwa siya doon sa sasapitin ni Bato de la Rosa. Because in the mind of Bato de la Rosa, he is to be kidnapped. Maaring hindi kayo nagtutugma ng opinion tungkol dito, pero sa kanyang kaisipan, siya ay kikidnapin. And no one knows better yung tungkol sa kidnapping at yung horrors of kidnapping, probably si Sesdrelon na makakapagsabi sa atin yan. Because about 17 years ago, in 2008, siya ay kinidnap ng mga Abu Sayyaf. Sa kanyang kakahanap na magkaroon ng story, siya ang naging storya. At siya ay kinidnap. Alam niya yung horrors of being taken ng walang consent mo, ng walang ng labag sa batas. At ngayon ay ikaw ay magiging subject of a crime, dahil ikaw ay hihinga ng ransom para mailabas ka. Kaya dapat naintindihan ni Sesdrelon itong mangyayari dapat kay Bato. At walang katawa-tawa doon. Hindi ko nakikita yung punto na tatawa-tawa pa siya doon sa mga ginagawa ng pamahalaan at pinagmamalaki pa niya na hindi daw kaya ng gobyerno. Samantalang siya bilang journalist dapat naalaman niya na hindi yan ang dating posisyon ng pamahalaan. Pero tayong lahat alam natin kung ano ang ginagawa ng pamahalaan. At lagi tayong makikilahok dito, magmamasid, pero lagi pa rin tayong mag-aaral. Kasi alam natin lahat na mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.